Miss Judy Ann Santos, Sara Geronimo. Good boy, good afternoon. Sumisigaw tayo kasi nakakapingi po ang palakpakan dito sa studio. Welcome to the Buzz. Good afternoon, Tito Boy. Pinag-uusapan natin, ang ganda ngayon, ano? Oo, at hindi niya alam yun. Ayaw niyang alamin yun. Na ang kanyang kagandahan at kagalingan. Anyway, gaano kahalaga ang pelikulang ito? Hating Kapatid. How important is this movie? Napaka-importante po kasi kung mapapansin po natin, yung mga the past movies po na napanood natin puro nakabase sa love team, sa romance, di ba po? Parang it's time naman para ma-remind din yung mga kababayan, mga manonood, Ano yung mga viewers, movie goers, Okay. na bumalik naman sa reality ng buhay ng isang pamilya, sa buhay ng dalawang magkapatid, ng mag-ate. Naiintindihan ko yan, Sarah. Napagod ka sa romance? Gusto ko yun. Dumating ba sa buhay mo na napagod ka sa romance at sa mga love teams? Hindi ako sasagot dyan. Wag muna, dyan ka lang, ha? Oo. Abogado mo to ngayon. But Ano po? did it get to a point na napagod ka sa romance, sa love team, sa mga pelikulang ginagawa mo? Ay, naku naman. Oo na. Opo. That's true. Iba naman, hindi ba? Umami naman siya minsan. Ang alin. Mabuting minsan honest, di ba? That's true. Parati mo sinasabi. In my last interview with you, sinasabi mo, ang galing-galing na artista ni Sarah, iba tumapo ng punchline. Ngayon sinasabi mo, ang ganda-ganda niya pero hindi niya alam. Exactly what do you mean? Ang dami niyang mga fears, Tito Boy. Ang dami, wala siyang self-confidence. Parang feeling niya ang daming kulang sa katawan niya na hindi naman yung... Tingnan mo naman kung gaano kaganda. Tingnan mo. Tingin na tingin sa ilong, tingin na sa legs, Aha. sa balat. Yung, ano bang nangyayari sa'yo? Kung may kulang sa'yo, paano pa ako? Ay, Diba? kaya? Batang to, nakakapikon. Okay, habang pinakikinggan mo si Juday na yan ang sinasabi, anong reaction mo? Nagugulat ako. Nagugulat ka dahil Hindi ko po kasi mapaniwalaan. hindi mo alam na magaling ka, hindi mo alam na maganda ka, hindi mo alam na sexy ka. Gusto ko yun. Witness si Tito Boy. Puso sa puso, hindi mo alam yun, Sarah. Pag nakaayos po siguro. Ganito na lamang, sa pagsasama ni Juday sa paggawa ng pelikulang Hating Kapatid, the one thing that you discovered about yourself dahil kay Juday, Palaban? talaga, is, Palaban ba? Hindi naman po palaban. Mabuti ba yung tinuro ko sa kanya? pero refreshing. Refreshing. Kasi yung mga last interviews mo kung saan nagbitaw ka ng mga palabang salita, medyo maraming natuwang mga tagahanga at mga tao. Di ba? Where were you coming from when you were saying, dapat tayong mga baguhang artista hindi nagpapaloko. Dapat, napakahirap ma-deny. Saan ang pinanggagalingan ng isang Sara Geronimo? Tito Boy, let's not deny the fact na magulo ang showbiz. Totoo yun. At maraming mga kabataan na nagbibiktima ng... nabibiktima talaga. Hindi kasi yung environment ng showbiz, hindi naman din po ganun ka... Ano ba tawag doon? Hindi siya kagaya na iniisip ng ibang tao, Tito Boy, na it's a perfect world in show business. It is not. Magulo, mahirap, yes. So that's where you were coming from. Oo. Warning doon sa mga kapwa-artista o sa mga bata na nanonood. Yes, opo. Aha, okay. Ilang beses ka nang naloko? Joke. You don't have to answer that. You don't have to answer that. Pero yung mahirap i-deny, what was that? Was that a general statement? Was that coming from an experience? Huwag mo ko titigan ng ganyan. No, I mean, pinupuntahan ko lang yung palaban. Kasi Sarah, bilang tagahanga mo, natuwa ako. Totoo yun. Natuwa talaga ako. That's my girl. Sabi ko nung napanood ko yung interview na yun. Ano bang nangyayari sa'yo, Be? Ate kasi naman Nakadrugs ka ba? Tawa ka na. Kanina ka pa dyan. Mahirap talagang magdabaas. Bahagi yan ng trabaho.
No, pero maraming nakikinig sa'yo, maraming nai-inspire, maraming natututo, kaya mahalaga ang boses mo. Salamat po. No, but go ahead. Hindi mo pa ako Ano sinasagot. po ulit yung parang... No, yung sinabi mong mahirap ma-deny, exactly where were you coming from at anong ibig mong sabihin? Well, in general din naman po yung Tito Boy. Okay, alright. Pero... Well, Mahirap talaga. business natin ay maraming pagdideny na ginagawa din. At masakit. I mean, tanggapin Opo. natin. Masakit talaga, hindi ba? Pero sabi nga ni Juday in my conversation with her, lahat ng pain na ito ay makakatulong sa pagpapatapang sa'yo. Di ba? Anong natutunan mo? What did you discover about Julian Santos dahil kay Sarah? Pwede naman pala ako maging advisor. Pwede, di ba? Pwede kang maging advisor. Pwede naman pala. Nagwo-work naman pala in some ways yung pag-a-advise ko sa kanya. Noong umpisa kasi, akala ko parang pasok sa tenga, labas sa kabila. Hindi naman pala. May mga maliliit na bagay naman din palang ginagawa ito si Bagets na in her own little way, sinusunod naman pala niya yung sinasabi ko. And you're very protective of her. Yeah, because people will really tend to always be near her. At Oh. marami naman din ako napagdaanan na gano'n, Tito Boy, na hindi ko naman sinasabing iiwasan ko para sa kanya. Dahil darating at darating yun. At hindi naman sa lahat ng oras, lalo na pag natapos itong pelikula, hindi sa lahat ng oras sa tabi niya ako. Kumbaga, sa text na lang kami pwede mag-usap or pagka wala siya ginagawa, dun na lang kami pwede magkita. Pero yung sinasabi ko sa kanya, walang iba pwedeng promotekta sa'yo, kundi ikaw lang. That's true. That's really true. Pero it's not just being protective. It's what you call love between friends. Di ba? At saka, Sarah, ang sinasabi rin namin ni Juday, because Juday is a queen. But you know, you're so brilliant. You're so beautiful. At alam mo ba yung like, when we think about the future of Philippine show business, can you imagine where Sarah is 3, 4, 5 years from now? Wow! Isang leksyon tungkol sa mga lalaki na nais mong i-share kay Sarah. Bilang huling katanungan. Maaring dumating yung tamang lalaki sa tamang panahon. Hindi pa ngayon, kasi bata pa naman siya. Parang hindi naman din talaga tama na nirarush ang pag-ibig. That's true. And enjoy life, Tito Boy, diba? I mean, the pain will always be there. People na pwedeng manloko sa kanya, na akala niya hindi, nandiyan lang din yan. At darating yan. Hindi niya pwedeng iwasan yan eh. At mga taong nagbibigay din sa kanya ng ligaya. Yes. Di ba? Andyan lang yan. Darating ang tamang lalaki na paproteksyonan siya, ipaglalaban siya sa buong mundo, at magiging masaya siya habang buhay. Hindi pa ngayon, pero thank you. Pero alam mo, Sarah, the best line that you said in your past interviews, hindi ako nagsisisi na pinakinggan ko ang aking mga magulang. Mabuhay ka doon. You have the best parents in the world. Yes. Totoo yan, you have the best parents in the world. Mabuhay ka. Thank you po. Yahoo! Hating kapatid, imbitahan Hating natin. Kapatid po, mga kapamilya, 3 tulog na lang po. Showing na ang Hating Kapatid, July 21, nationwide. Yes, a family comedy event of the year. Handog po ng Viva Films, directed by the box office director, Direk Gwen De Ramas. Yay. Bukas na po ang aming premiere night, 6 p.m. po sa Glorieta 4, Cinema 3, and 8 p.m. SM Mega Mall Cinema 10. Yes, at mamaya po nasa SM Fairview po ako sa event center ng SM Fairview. Yes. Thank you po sa Erochair, Pam Quiñones and Juan Sarte. Thank you so much. At sa lahat po ng mga kaibigan namin na nandito sa The Buzz, thank you very, very much. Thank you, The Buzz. And Maraming ABS-CBN, Buzz Family, sa lahat po ng kapamilya ko, I will see you all very, very soon. Sarah, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Thank you, Juday. At mabuhay ang hating kapatid, Thank ang nag-iisang Julian Santos. At Sarah, mahal na mahal ka namin dito sa The Buzz. Maraming salamat. maraming salamat, hating kapatid. Huwag po kayong aalis, mga kaibigan, dahil magbabalik pa po ang The Buzz! Cause I really love you.